Kamakailan ay naging mainit po na paksa sa crypto community ang desisyon. Yan ang desisyon po ng Western Union na magtayo ng bagong stablecoin sa Solana blockchain. Marami po ang nagtanong kung ito ba ay banta sa matagal ng dominasyon ng XRP sa institutional liquidity market. Pero ayon po sa co-founder ng Black Swan Capitalist na si Vandel Algera, walang dapat pagtalunan dahil magkaiba po ang layunin ni XRP at ni Solana. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating pinakaunang katanungan rito ay ano po ba ang dahilan ng Western Union na gamitin itong si Solana. Sabi po rito, Western Union's decision to build a new stablecoin on Solana has become a major topic of interest across the digital asset space. The move positioned Solana as a central player in Western Union's digital payment expansion. Ayan, ang Western Union ay pumili kay Solana bilang platform ng kanilang bagong stablecoin para mapabilis ang digital payments. Sa hakbang na ito, si Solana po ay tila inilalagay sa sentrong bahagi ng digital payment revolution. Kilala si Solana sa kanyang bilis at mababang gas fees, kaya madali po itong gamitin para sa mga consumer level transactions. Pero kahit malakas po ang move na ito, hindi pa rin sapat para tapatan ang institutional strength ni XRP. Ang market impact po dito ay ang partnership na ito ay posibleng magpataas ng presyo ni Solana sa maikling panahon dahil po sa hype. Ngunit maaring limitado po ang epekto nito sa institutional market kung saan matatag si XRP. Sunod na tanong ay bakit hindi ito itinuturing na banta kay XRP? Ayan. Ang sabi po rito ay, yet not everyone is convinced that it poses a challenge to XRP's long-held dominance in institutional liquidity. Among those holding that view it is Vandel Algera, co-founder of Black Swan Capitalist. He reaffirmed that Solana and XRP were designed for fundamentally different purposes, stating XRP versus Solana isn't even a debate. Ayan po, yung actual na tweet rito ni Ginoong Vandel Algera. Ayan, ayon po sa kanya, hindi kailangang pagdebatihan daw itong sina XRP at Solana dahil magkaiba ang purpose ng dalawang blockchain. Sa XRP po ay ginawa para sa institutional liquidity kung saan isang market na kontrolado ng mga bangko at financial institution. Samantalang si Solana naman ay mas nakatuon po sa retail applications tulad ng DeFi at gaming projects. Kaya kahit mabilis po si Solana, iba ang problema na tinutugunan ni XRP. Sa market impact, ang pahayag na ito ay nagpapatibay ng kumpiyansa ng mga XRP holders. Kapag lumalakas po ang narrative ng institutional dominance ng XRP, madalas tumataas ang market sentiment na humihila pataas sa presyo. Ngayon ay paano naman po nagkakaiba ang layunin ni XRP at ni Solana? Sabi rito ay Algera made his stance clear in a recent post stating XRP was built for institutional liquidity. Solana was built for retail applications. His words echo a sentiment shared by many in the XRP community who see XRP's infrastructure as uniquely suited for large-scale regulated financial transfers. Ayan, malinaw daw po ang pagkakaiba. Sa XRP ay para sa mga bangko at regulated institutions, habang si Solana ay para po sa mga retail users at developers. Ang XRP Ledger ay dinisenyo po para sa malalaking transaction na may compliance requirements, habang ang Solana ay nakatuon po sa speed at scalability para sa dApps. Kaya't magkaibang mundo ang ginagalawan ng dalawa. Ang isa ay para sa negosyo at ang isa naman ay para sa consumer market. Pagdating po sa market impact, ang malinaw na distinction na ito ay makatutulong sa mga investors para maunawaan
kung aling asset ang mas angkop sa kanilang investment goals. Stability ni XRP ba or innovation ni Solana? Ngayon ay ano naman ang papel ni Solana sa mga retail applications? Sabi po rito, Solana's architecture, while efficient for decentralized finance and consumer-facing applications, was never intended to solve the problems XRP targets in the cross-border payment sector. Ayan po, si Solana daw ay mahusay para sa DeFi platforms, NFT markets, at mga app na nangangailangan ng mabilis na transaction throughput. Pero ayon po kay Ginong Algera, hindi kailanman nilikha si Solana upang resolbahin ang problemang kinakaharap ng global payments system. Iba po ang pinanggagalingan ng design nito. Nakatuon po ito sa mass usage, hindi sa institutional compliance. Kaya hindi ito direktang katunggali na XRP sa cross-border payments. Sa market impact, bagaman lumalakas po ang user base ni Solana, limitado ang impluensya nito sa institutional liquidity market kung saan umiikot ang $1 trillion na pinangangasiwaan ni XRP. Ngayon ay bakit naman po nananatiling matatag si XRP sa cross-border settlements? Sabi po rito ay despite this notable partnership, experts like Algera maintain that XRP serves as the benchmark for institutional-grade liquidity solutions. The digital asset was developed to enable fast, cost-efficient, and regulatory-compliant cross-border transactions between banks and payment providers. Ano nga bang ibig sabihin yan? Kahit may bagong project daw si Solana, nananatiling sa XRP ang pamantayan sa institutional liquidity. Ginawa po sa XRP para sa mabilis, mura at compliant na transaction sa pagitan ng mga bangko at remittance companies. Ang kanyang technology ay subok na sa bilis at seguridad, bagay na hinahanap ng mga institution sa cross-border payments. Kaya habang si Solana ay nakatuon po sa retail, si XRP naman ay patuloy na gumagalaw sa antas ng mga global banks. Sa market impact, ang patuloy po na paggamit ng mga bangko kay XRP ay nagpapatibay ng kanyang demand. Kaya posibleng magresulta ito sa steady long-term price growth. Ano naman ang pinagkaiba ng Solana partnership at ng XRP integration sa mga bangko? Sabi po rito ay Ripple has spent years building relationships with financial institutions worldwide and integrating with global payment corridors. While Western Union's collaboration with Solana represents innovation in stablecoin issuance, it does not replace XRP's role in financial settlement. Paliwanag po natin yan. Matagal na pong nakipagtrabaho si Ripple sa mga bangko at payment corridors sa iba't ibang bansa. Ang partnership po ni Western Union kay Solana ay isang inobasyon sa stablecoin technology. Ngunit hindi po nito mapapalitan ang papel ni XRP sa mismong settlement layer ng mga transaction. Sa XRP po ang ginagamit ng mga institution upang aktwal na ilipat ang pondo, habang ang stablecoin kay Solana ay higit sa payment representation lamang. Sa market impact, ang pagkakaibang ito ay nagpapatunay na ang Solana hype at ay short-term, samantalang si XRP ay may matibay na long-term foundation na sinusuportahan ng real-world use cases. Ano naman po ang kahalagahan ng papel ni XRP bilang bridge asset? Sabi po rito tungkol dyan ay XRP's function as a bridge asset remains one of the few solutions proven to handle large value transfers under institutional constraints. Algera and others believe this distinction is critical when comparing the two ecosystems. Ayan, paliwanag po natin yan. Sa XRP daw po ay itinuturing na bridge asset dahil kaya niyang maglipat ng malaking halaga ng pera sa pagitan po ng dalawang currency ng mabilis at saka ligtas. Ito ang kakayahan na wala si Solana. Para sa mga bangko, ito po ang nagbibigay ng tunay na halaga kay XRP.
Ayon po kay Ginong Algera, ito ang dahilan kung bakit hindi dapat pagdebatihan ang dalawa dahil iba ang misyon ng bawat isa. Sa market impact, ang pagiging bridge asset ni XRP ay mahalagang factor na maaari pong magdala ng institutional inflows sa hinaharap, lalo na kung lalawak pa ang paggamit nito sa mga global settlement networks. Ngayon ay maaari bang manguna sa XRP sa global financial market? Sabi po rito ay Western Union's pivot toward Solana follows a broader trend of traditional finance exploring blockchain technology for various use cases. However, XRP's focus on institutional adoption positions it differently from networks like Solana that cater to consumer and developer communities. Yan, totoong maraming traditional na kumpanya ang nagsisimulang gumamit ng blockchain tulad po ng ginawa ng Western Union kay Solana. Pero iba po ang position ni XRP. Habang si Solana ay nakatuon po sa developers at consumers, si XRP naman ay nakasentro sa mga financial institution. Ang disenyong ito ang naglalagay kay XRP sa kakaibang position sa global market kung saan mas mahalaga ang compliance kaysa bilis lamang. Sa market impact, kung magpapatuloy po ang adoption ng mga bangko, posibleng maging standard na platform sa XRP para sa mga international remittances at saka liquidity transfers. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin po natin ang lahat, malinaw na hindi po patas ang paghahambing kina XRP at Solana. Si Solana ay malakas po sa retail innovation, ngunit si XRP ay pundasyon ng institutional finance. Ang kanilang mga layunin ay hindi naglalaban, kundi nagkakaiba lang ng direksyon. Habang patuloy na lumalawak po ang paggamit ng blockchain sa mundo, sa XRP ay mananatiling sentro ng mga malalaking financial transfers. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang oportunidad po ito para makita natin kung paano po tumatakbo ang dalawang ecosystem. Si Solana po ay pwedeng maging playground ng mga developers. Pero sa XRP, ang backbone ng global money. Yan, or global finance. At sa dulo, malinaw, ang XRP versus Solana ay it's not even a debate. Ayan, isn't even a debate. Ayon dito kay Ginoong Vandel. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.